Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 38, talata 1 hanggang 6. Si Juda at si Tamar. Nang panahong iyon, humiwalay si Juda sa kanyang mga kapatid at nakipanirahan kay Hira na isang Adolamita. Napangasawa niya roon ang anak ni Sua, isang Kananeo. Nagkaanak sila ng 3 lalaki. Ang ipinangalan sa panganay, ang pangalaway Onan, at Sela naman ang pangatlo. Si Juda ay nasa Kizib nang ipanganak si Sela. Pinapag-asawa ni Juda ang kanyang panganay na si at ang napangasawa nito'y si Tamar. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 38, verse 7 to 12. Napakasama ng ugali ni kaya nagalit sa kanya si Yahweh, at siya ay pinatay. Kaya't sinabi ni Judah kay Onan, tungkulin mong sipingan ang biyuda ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamamagitan mo. Alam ni Onan na hindi itinuturing sa kanya ang pagiging anak niya sa kanyang hipag, kaya't itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh, kaya pinatay rin siya. Sinabi ni Judah sa manugang niyang si Tamar, umuwi ka na muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso kong si Sela. Sinabi niya ito dahil sa takot na baka mangyari kay Sela ang sinapit ng kanyang mga kapatid, kaya't umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Pagkalipas ng panahon ay namatay ang asawa ni Judah. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Judah sa Temnat para tignan ang paggugupit sa balahibo ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigan niyang si Hera na taga Adolam. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-38 ng Genesis, versikulo 13 hanggang 18. May nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kanyang biyanan. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit panluksa. Nagtalukbong siya at naupo sa pagpasok ng Enaim, bayang nadadaanan patungo sa Timnat. Ginawa niya ito pagkat alam niyang binata na si Sela, ngunit hindi pa sila ipinakakasal ng kanyang biyanan. Nakita ni Judah si Tamar. Inakala niyang ito'y patutot sapagkat may takip ang mukha. Lumapit siya at sinabi, halika't paligayahin mo ako. Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. Anong ibabayad mo sa akin? Tanong ng babae. Sumagot si Judah, padadalhan kita ng isang batang kambing. Payag ako, sabi ng babae, kung bibigyan mo ako ng isang sangla hanggat hindi ko tinatanggap ang ipadadala mo. Anong sangla ang gusto mo? Tanong ni Judah. Sumagot siya, ang iyong singsing na pantatak kasama ang kadena at ang tungkod mo. Ibinigay niya ang hiningi ng babae at sila'y nagsiping. Nagdalang tao si Tamar. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 38, versikulo 11 hanggang 24, at ang sabi, pagkatapos, umuwi siya at inalis ang kanyang tanukbong at isinuot muli ang kanyang damit panluksa. Pag-uwi ni Judah, isinugo niya ang kaibigan niyang taga-Adulam upang dalhin sa babae ang ipinangako niyang kambing at bawiin naman ang iniwang sangla. Nagtanong-tanong siya sa mga lalaking taga-roon at ang sagot ng mga ito'y walang gayong babae roon. Nagbalik kay Judah ang kanyang kaibigan at sinabi ang nangyari sa kanyang lakad. Kaya't sinabi ni Judah, hayaan mo na sa kanya ang iniwan kong sangla, baka tayo'y pagtawanan pa ng mga tao. Dinala mo na sa kanya ang kambing, ngunit wala siya roon. Makaraan ng 3 buwan, may nagsabi kay Judah, ang manugang mong si Tamar ay naglaro ng apoy at ngayon nagdadalang tao. Ilabas ninyo siya at sunugin.
ang utos ni Juda. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Genesis chapter 38 verse 25 to 30. Nang siya'y ilabas, ay nagpasabi siya sa kanyang biyanan, "Sa lalaking may-ari ng mga ito ay nagdadalang tao ako," at kanyang sinabi pang, "Ipinamamanhik ko sa iyo na kilalanin mo kung kanino ang mga ito, ang singsing, ang pamigkis at ang tungkod." At nangakilala ni Huda at sinabi, "Siya'y matuwid kaysa akin, sapagkat hindi ko binigay sa kanya si Sela na aking anak, at hindi na niya muling sinipingan pa." At nangyari na sa pagdaramdam niya na narito kambal ang nasa kanyang tiyan. At nangyari nang nanganganak siya na inilabas ng isa ang kamay at tinawakan ng hilot at tinalian sa kamay ng isang sinulid na mapula na sinasabi, "Ito ang unang lumabas." At nangyari na pagkaurong ng kanyang kamay na narito ang kanyang kapatid ang lumabas. At kanyang sinabi, "Bakit napumiglas ka?" Kaya tinawag ang pangalan niyang Fares. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid na siyang may sinulid na mapula sa kamay, at tinawag na Zara ang kanyang pangalan. This is the word of our God.